ito? Ang mga para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda at mapagpalang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes at sa araw na ito tayo ho ay nagkakaroon ng pagkakataon na may hatid sa inyo ang pinakabagong mga impormasyon, mga makabuluhang impormasyon mula sa MHSD. Yan ho ay patungkol sa mga implementasyon sa mga aktibidades na isinasagawa ho ng ministry na namamahala ho ng mga babahay na proyekto dito sa ating rehiyon at syempre ito rin ho ang nagtataguyod ng technical assistance para ho sa ating mga local government units patungkol ho sa kanilang comprehensive land use plan, local shelter plan at ang regulatory arm din ho ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao when it comes to ating real estate projects dito ho sa ating rehiyon. At ang gumagawa ho yan sa ngayon ay ang ating Policy Development Regulation and Policy Development Coordination and Regulation Division. Ayan ho ang division sa ating ministry na namamahala sa mga ganyang mga usapin patungkol ho sa pag-regulate ng mga proyekto na may kinalaman sa pagtatayo ng mga subdivision at mga kaparehong mga proyekto dito sa ating rehiyon. Ngayong araw na ito ay ika-9 sa buwan ng Nobyembre taong 2023 at ika-25 sa buwan ng Rabiul Akhir 1445 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 143rd episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre, ang ating programang ito ay live na live pa rin sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development -BARM. Yan ho ang ating official Facebook page. Kayo ho ay aming inaanyayahan na i-like na ho, mag-follow na sa ating Facebook page dahil patuloy hong dumarami ang subscribers ng ating Facebook page at dahil dyan, mas marami hong naabot ang ating pamamahayag para ho hindi mahuli ang bawat Bangsamoro sa mga pinaka makabuluhan at pinaka-importanteng impormasyon na dapat ho nilang malaman at karapatan nilang malaman mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development. At ngayong araw ho na ito, bago ko makalimutan, tayo ay live na live pa rin
of course, DXMS Radyo Bida Cotabato City. Yan ho ang official Facebook page ng DXMS Radio Station dito sa Cotabato City. At inyong napakikinggan sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Sa AM po yan ha, ng ating mga transistor radio. Sana ho ay samahan nyo kami sa isang oras na pagpapaabot sa inyo ng mga impormasyong dapat ninyong malaman. At again, tayo ho ay sinamahan ng ating kabalay at kapwa homecaster mula sa MHSD, resident homecaster na po ito. Kasama natin dahil ang ating kabalay na si Juwayria bin Eman Muhammad ay nasa Davao ho ngayon para sa pag-cover ng isang napakahalagang aktibidades na yan ho ay sinasagawa ng Technical and Regulatory Services o TRS ng MHSD Barma. Okay? At ngayon, papapatiin ako natin sa inyo ang ating kabalay at kapwa homecaster rito, kabalay na Hamsari. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, at good morning po. And good morning din po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig sa kanilang mga radyo at nakatutok sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development porn page. Sabi nga po ni Ma'am Sally, isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. That's right. Okay, so yan ho ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsari, ang isa rin ho sa ating mga kasama sa opisina na hindi ho nawawala ng enerhiya. At palagi hong aktibong nakikibahagi sa lahat ng ating mga gawain para ho hindi maputol yung momentum. At para rin ho masiguro natin na lahat ng ating mga tungkulin ay naisasagawa natin ng maayos at nasa oras ho, nasa panahon. At ngayon, ako, marami na tayo marami nang nag-comment sa ating Facebook Live ngayon. At nangunguna nga ho dyan ang ating, sino ba yan, kabalay na Hamsari? Yes, so Ma'am Sally, nangunguna pa rin ang ating active watcher, si Sir Khalil Ara Ascali, watching from SPDA 6th Road, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Dito nawawala si Sir Khalil Ascali sa bawat episodyo natin, Ma'am Sally. And thank you po. Thank you. And also from Ma'am Cha or Mrs. Pandi, salam watching from MHSD RO or Regional Office. Si Charani Pandi ho yan, ang ating records officer. Yes. At ang ating kabalay na si Juwayria Muhammad, assalamualaikum, watching from Blue Lotus Hotel Davao City, doing great ICS. What's Ganbare? Ano yan, Ganban? Waalaikumsalam, kabalay na rin. Enjoy staying in Davao. Teka muna, Blue Lotus pa o Red Lotus? Blue Lotus ato. Char lang. Okay, sige. And also, Mamos, assalamualaikum, Manisan, Papadtayan, Pan-i, Reyna ng mga MHSD ICS. At sa ating pinaka-uptake na may dalubhasa ng ICS member dato Hamsi, Mapita, Kabalay at sa ating mga kabang sa Moro. Waalaikumsalam, Mamos. Kasalukuyan nasa Coronadal po sila para sa single approach ng Dato Paglan. Masya Allah, wala rin pahinga ito ating po next week, inshallah po. Ang ating kabalay na si Engineer Mustima Abu Sama, wala rin yung pahinga sa kanyang mga isinasagawang pagtulong, technical assistance sa ating mga local government unit under the ILUD, no? ILUD. Pero ngayon siya ay kabahagi ng Ministry of Human Settlements and Development, Maguindanao Provincial Office under the leadership of Provincial Director Nuruddin Abdullah. Nakasalukuyang nanonood din po ngayon, Ma'am Sally. Masya Allah. At Liana Bay Sakal Morales, salam mga kakako. And Mamos again, salam. And watching from far away. How many kilometers? 6 miles, yes. Ang walang kapaguran na engineer natin. And assalamualaikum, watching from OCM Barm, si Muad Raiza Abbas Abdul Razak. Masya Allah. Isa ho ito yung ating one of our great resource speakers. Papag-usapan natin ang gender and development. Ang God. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga pagbibigay ng kakayahan sa ating mga empleyado. Ayan. At nag-comment na po, Ma'am Sally, ang ating Provincial Director na Sir Nuruddin Abdullah, watching from Subic, Zambales. Bongga! Ang laylay na PD.
Zambales, Sir Roden. Diyan ho, may isa yan sa mga lugar kung mayroong pinakamatamis na mangga. Zambales. Kaya dapat patikman ng ating provincial director. Ayan. At matikman din natin ang sali. Oo, baka naman may mga matira. Pwede rin dalhin dito. Okay? Thank you so much sa mga paunang mga comments ng ating mga viewers ng ating Facebook Live ngayong araw para ho sa ating 143rd episode ng ating programang MHS Delivers. And keep coming. Ang inyong mga comments ho ay babasahin namin. Hopefully matapos natin na humahabol si Leamir Sakal. Ito ho ay nasa ICS kanina, watching from, nakauwi na ng Ilod. Ilod Division. Bumalik na ng Ilod. Okay, maraming salamat. At may humahabol pa, Kabalay na Hamsari. Yes po, si Gov or si Sir Sammy El Ibrahim, salam ICS, watching from MHSD RO Barm. Yan. Isa sa pinaka-aktibo nating empleyado. Hindi nawawala yan sa ating flag ceremony at sa ating flag retreat. Yes, so Ma'am Sally. At sa lahat ng event, Ma'am Sally, napaka-active po nila. Correct. Kasama si Fahad. At ang ibang mga members ng kanilang team na aktibo nakikibahagi sa mga importanteng aktibidades ng ating BARM government. Ayan. So ngayon ho, tayo ho ay magpapanood sa inyo ng ating napakahalagang mensahe, napakahalagang mga paalala bago tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito. Almansur S. Ugaw, yung munang pasadahan ng ating paalala regarding our housing loan project na atin hong itataguyod kapag naayos na ho natin lahat ang mga dapat ayusin para ho sa ating mga kapwa-empleyado na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay para sa kanilang mga pamilya. Ayan, Kabalay na Almansur, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Delivers at yan ho ang ating medyo mahababang paalala regarding our housing loan program na soon ay isasakatuparan na ho natin kapag naayos na natin yung mga hamon, yung mga challenges ho na kinakaharap natin sa ngayon para ho ito ay talagang
implement na natin dahil marami ho sa ating mga applicants ang naghihintay sa ngayon. Ayan ho, inaayos ng ating Housing and Human Settlement Division ng HHSD ng ating opisina na pinamumunuan ho ng hepe nila na si Sir Abdulhamid Alawi Jr. At kaakibat niya ang mga member ng kanyang pangkat sa HHSD. Hopefully, sana ho bago matapos ang taon na ito, ang 2023, ay maayos na ho natin ang dapat ayusin para ho magpatuloy na, para ho ma-realize na natin ang pinakahihintay ng ating mga kampo empleyado na ngayon po ay talaga namang nangangailangan ng pabahay. Okay, inshallah, sana ho ay maayos na ang dapat na maayos at nang mangyari na ho itong pinakahihintay na awarding ng ating housing units under our housing loan program. At sa ngayon, atin na ho ang pasadahan ang ating balitaan ngayong 143rd episode ng ating programang MHS Delivers. Okay, nako, ito na naman tayo sa ating background music na hindi yung nakikisama sa atin. Ayan. At para ho sa ating headlines ngayong araw, MHSD nagbahagi ng policy initiatives kasama ang CRS ay kasyam na Asia Pacific Housing Forum sa Suwon, South Korea. Ang ating ikalawa at huling headline ngayong araw, MHSD nakibahagi sa pagdiriwang ng ika-643 anibersaryo ng Sheikh Karimul Maktoum. Para ho sa detalye ng ating unang balita, MHSD nagbahagi ng policy initiatives kasama ang CRS ay kasyam na Asia Pacific Housing Forum sa Suwon, South Korea. Narito si Kabalayna Hamsari. Ibinahagi ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa pamamagitan ng Chief of Housing and Human Settlements Division na si Abdulhamid C. Alawi Jr. ang pamamahala ng Ministry ng regulatory at production function nito bilang isang paraan at mahusay na pagbibigay ng mga standards compliant housing units at community support services sa mga benepisyaryo at kliyente sa ikasyam na Asia Pacific Housing Forum na ginanap sa Ibis Ambassador Suwon Hotel, Suwon, South Korea noong ika-26 hanggang ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sinabi ni Chief Alawi Jr. na marami pang naturang inisyatiba ay nadokumento sa Housing and Human Settlements Management Manual na naging isa sa mga makabuluhang output ng solidong pakikipagtulungan ng MHSD sa Catholic Relief Service or CRS. Itinanghal niya ang inisyatiba at pagkatapos ay nakibahagi sa panel discussion kasamang Hilti Foundation Director na si Johan Baar, ang international na eksperto sa patakaran sa pabahay ay sina Monia Tagma, Susan Naido at Director Elizabeth Fiton Huygens ng Habitat for Humanity para sa mga pag-usap sa panel sa ilalim ng track na Influencing Reduction in Housing Deficit Through Policy and System Change. Bukod sa nasabing track topic, ang Asia Pacific Housing Forum ngayong taon ay nagtampok ng 7 iba pang parallel tracks na kinabibilangan ng impact of upscaling informal settlements on human development, track trends and opportunities in housing microfinance space in Asia Pacific, leaving no one behind in a digital era, policy solution for urban informal settlements, at affordable green technologies and climate change adaptation on household level. Kinatawan din ng Pilipinas ang iba pang mga dignataryo sa pangunguna ng DHSUD Undersecretary Henry L. Yap na nagatid ng pahayag ng Pilipinas sa high-level session ng ministro at senior officials sa 8th Asia Pacific Urban Forum. Sumali rin siya sa mga panel discussion sa Asia Pacific Housing Forum at nagbigay ng mga policy reflections sa plenaryo. Nanalo ang lungsod ng Maynila sa Innovation Award sa ilalim ng Public Sector and Housing Solution category
Itinanghal ng Deputy City Administrator nitong si Jocelyn Dawis Asuncion ang pitch ng finalist. Ang iba pang mga delegado mula sa bansa ay ang mga Philippine-based NGO facilitators, speakers at mga kalahok na kinabibilangan ng mga Habitat for Humanity Country Director na sina Jessa Catre, Catholic Relief Service Program Manager Arnaldo Arcadio, President ng Base Bahay Philippines Maricen Haladoni, at sa Philippines Senior Vice President for Operation Taib Sahisa Albrazi at Ruby Haddad ng Homeless People's Federation. Ang forum ay isang biennial or isinasagawa bawat dalawang taon conference na inorganisa ng Habitat for Humanity upang pagsamasamahin ng iba't ibang stakeholder na nakatuon sa paghahanap ng inklusibo at makabagong mga solusyon para sa mga issue ng shelter at sa pagtataguyod ng abot-kayang pabahay bilang isang driver na paglago ng ekonomiya. At tema ng forum sa taong ito ay Enabling Sustainable and Affordable Housing and Informal Settlements. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Amsari Pala, nagbabalita. Maraming salamat, Kabalay na Hamsari, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD nakibahagi sa pagdiriwang ng ika-643 anibersaryo ng Sheikh Karimul Maktoum. Kaisa ng Bangsamoro, aktibong nakibahagi ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, sa pamamagitan ng isang pangkat na pinangunahan ni Deputy Minister Aldin Asiri sa paggunita ng ika-643 anibersaryo ng Sheikh Karimul Maktoum na ginanap sa Tubig Indangan, Simunol, Tawi-Tawi noong Nobyembre 7 taong 2023. Sinabi ni Deputy Minister Asiri na ang matatanging kaganapan ay hindi lamang makabuluhan sa kasaysayan ng mga Muslim sa BARM, ngunit maaari ring ituring na isang makasaysayang pagunlad ng buong bansang Pilipinas. Dinala ni Sheikh Karimul Maktoum ang Islam sa Pilipinas noong 1380 at tinatag niya ang isang moske sa Tubig Indangan, Simunol, Tawi-Tawi na naging pinakamatandang moske sa Pilipinas. Ang moske ay diniklara na National Historical Landmark sa bisa ng Board Resolution No. 4 noong Agosto 13 taong 1998 ng National Historical Institute na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines o NHCP na pinagtibay sa ilalim ng Republic Act 10573 noong Mayo 24 taong 2013. Tampok sa pagdiriwang ang paglalahad ng historical marker sa pangunguna ni Honorable Secretary Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management, kasama si Honorable Vice Governor Alshed Sali ng lalawigan ng Tawi-Tawi, Chairman Dr. Emmanuel Calayro ng National Historical Commission of the Philippines, Minister Abu Amri Tadik ng Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT BARM, at Honorable Mayor Wasila Abdurrahman ng Simunol. Sa kanyang keynote speech, sinabi ni Secretary Pangandaman na ang makasaysayang araw ay kapansin-pansin dahil ito ay kasabay ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng administrative order na bumuo ng steering committee para sa paggunita ng 650th anniversary ng Philippine Muslim History and Heritage. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw na ito. Again, ngayon po ay ika-9 sa buwan ng Nobyembre taong 2023 at ika-25 sa buwan ng Rabiul Akhir 1445 sa ating Hijri calendar.
At inuhong natunghayan ang ating mga balita para sa ating 143rd episode ng ating programang MHS Delivers. At kami ho ay magbabalik para sa ating IPH at ang ating HSF pagkaraan lamang ng ating napakaikling paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At yan naman ho, inunapakinggan ang ating maikling impormasyon ho na ibinahagi namin sa inyo regarding our resettlement housing program. Ang ating mga proyekto para ho sa pamamahagi ng mga kinakailangang pabahay ng ating mga kapwa Bangsamoro na dati hong MILF combatant, ang kanilang mga pamilya, ang mga IDPs or internally displaced persons na naapektuhan ho ng mga sigalot na nangyari ho sa ating rehiyon, at ang ating mga informal settlers na kailangan pong may resettle dahil nanganganib po ang kanilang paninirahan sa lugar kung nasaan sila ngayon. Yan po ang ating binibigyan ng tulong through our resettlement housing projects. At sa ngayon, meron tayong ipinapatayo sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na 2,593 housing units. Yan po ay sa mainland, sa Maguindanao, sa Lanao del Sur, sa Special Geographic Area, at sa ating island provinces sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang oras natin ngayon ay 11:34 na ho ng umaga. At syempre, bago ho tayo dumako sa ating IPH at ang ating HSF ngayong araw na ito, kabalay na hamsari, pasadaanan naman natin ang mga nahuling comments sa ating Facebook Live. Starting off with, nandyan, sino yung sumunod kay Governor Sami Ibrahim ng ating office, si Sir Nomayri Madid, watching from Japan. Napakalayo. Ang alam ko lang kabalay na hamsari, Japan surplus. Diyan sa mga tabi-tabi na minsan ho'y pinupuntahan natin. And we also have here kabalay na hamsari. Yes, sumunod po si Abdul Hamid Suntan. Assalamualaikum. Watching from Zamboanga City. Mabuhay MHST Bar, mga ating ang ating staff or dating staff sa Basilan po na Sir Meek Tan. Hello po, and waalaikum salam po Sir Meek. Thank you so much. Also Sir Gadi Abdulhamid Sialawi Jr. watching from a distance. Para gusto kong kantahan ng ano. From a distance, ha? Ito na naman yung kantang hindi kami makarelate. Bakit? Anong sinasabi mo? Kabalay na hamsari? Wala akong sinasabi mo. Bagong kanta yan. Napakabago. Okay. Sige, we also have Ma'am Ruhanipa Di Abdul Rahman. Assalamualaikum, watching here from Marawi City. Waalaikumsalam, Ma'am Ruhanipa. Yes. Waalaikumsalam. Namamahala sa ating MHST Katandingan. That's right. Katandingan ang ating radio program sa Marawi City. Napakahalaga ho ng kanilang mga topic na ibinabahagi sa atin tuwing linggo. Twice yan, no? Twice Kabalay na hamsari sa Sari. bawat linggo. Okay? Sige. At tatlong
may anim na pusong mata ang ibinahagi ng chief ng ILUD na si Attorney Janisa aka Lick Makapantar. And we also have muli nagbabalik si Gov or Sir Sammy Ibrahim. Salam ICS watching from ODG. Lumipat na naman ang pwesto si Sir Gov. Office of the Director General. Ayan. At ating nagbabalik ang Sir Ma'am or Engineer Muslim Abu Samor Hamja MK. Ganda ng mood natin. Kita ba? Magandang mood na yun. Kailangan gandahan ng mood. Kabalay at sis na Moss. Yan. Sige. Ayan ang mga puso at mga halo. Yung mga halo. I can see your halo. Mga ganun, no? Okay, sige. Masaya ko kami ngayong araw na ito. Despite the many, alam mo na, tawag dito, responsibilities na atin hong dapat tapusin bago magtapos ang taon na ito, Kabalay na Hamsari, samahan natin ng energized na manner ng pagtatrabaho. Yung talagang masaya sa mga ginagawa natin. Okay. So at ngayon, yes. At nanonood din po ang ating ever coolest, ever general, Sir Bangsamoro Director General, Sir Esmel W. Ibrahim. Kinabahan ako. Yes, so, kasalukuyan po siya nanonood ngayon, Ma'am Sally. Thank you so much to our, may dagdag pa yan, Kabalay na Hamsari. Ever coolest, ever generous, ever supportive. Yes, may ES pa bago yung Director General at siya rin ho ang ating kasalukuyang back chairperson. Ayan, thank you so much, sir, for the unending support na ibinibigay niyo sa Information and Communications section ng MHSD. At ngayon, naku, may humahabol na naman dito. Para sa iyo, Ma'am Sally. Okay, sige. Umi Amir Amal, ito ho ang mother ni Amir, wife ho ng kaka ng aking mister, watching from Kamasi. Kamasi is in Ampatuan, Saadia. Love you, bye. Love you too. Masya Allah, Haji Saadia. Ayan. At andito, naku, ang ating beauty queen sa opisina. The beautiful, ay bakit ako? Alam ko, beautiful ako, pero mas maganda ito. Masya Allah. Si Net Zeda ang pangalan. Pero, ano ang complete name, Kabalay na Hamsari? Zedinet? Sabi ko nga, Zendaya. Zendaya pala. Ang napaka-aktibong staff ng Monitoring and Evaluation Division under Chief Yasser Mama. Kinumpleto ko yan. At sabi nga ni Sir Yasser Mama, bar model daw. Masya Allah, alam mo kung mayroon tayo nagsisilbing inspirasyon sa opisina, mas ginaganahan tayo magtrabaho, di ba? Kabalay na Hamsari? Yes, Ma'am Sally. Yes. At ngayon, atin ang pasadahan dahil ang oras natin ay 11:38 na ho ng umaga. At ang oras na yan hatid sa atin ng Administration and Finance Division ng ating ministry headed by MMM Majid M. Moslem, ang kanilang hepe sa AFD. Okay. Nakakamiss yang Kamasi. Labi pa na din pangos alamak nin. Masya Allah. Ako sisimos. Madadagan ang aking medyo hugot na tayo ngayong araw na ito. Tumulo ang aking laway sa Kamasi na mayroong pangos. Masya Allah. Isa ko yan sa mga gustong-gustong pagkain ng mga Maguindanao. Di ba? Kabalay na Hamsari? Yes, Ma'am Sally. Ang sarap niyan. Yes. Pagtanghali. Tanghali. Sa iba, ang most significant meal ay breakfast. Sa iba naman, ang pinaka-importante, like my African friends, ay lunch. Yan ang pinaka-importanting meal para sa kanila. And, sige, tayo ay dumako na sa ating IPH. Meron pa dito. May umabol pa, Ma'am Sally. Needs na Lin Iribani Kasim. Masya Allah, Hamsari. Go, go, go. Dinadagan ko na lang isang go pa, ha? Para kumpleto ang tatlong go. And, nagbabalik si Umi Amir. Salam alaikum watching Kaka Amil Hussein Abdullah from Kamasi. And we also have here Baisal Mamison Uto, my sister-in-law, watching from SNM Pastila. Nako, we are not, tawag dito, promoting, pero we are. Okay, so if you are traveling along that road,
from Esperanza or from somewhere there, pwede kayong huminto muna at kumain ng masasarap na pagkain dyan sa may S&M Pastilan. Naku, napakasarap na kanilang mga ulam dyan. Baka hindi ka makalabas ng mga 2 oras. At may nalagpasan tayong komento, Ma'am Sally, from Ma'am Kadigya Rakman Abdullah. Uy! Watching since umpisa. Ay, wow, Shama! Ang dakila ho at multi-awarded na anchor ng ating radio program noon sa Department of Agriculture at sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, si Madam Kadigya Rakman Abdullah. Ate Diggs, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ngayon, ating pasadahan ng ating IPH. Ano nga ba ang dadalang trivia ng ating kabalay na si Hamsari on behalf of Rhea? Sige, bahagi mo na sa amin, kabalay na Hamsari. Thank you, Ma'am Sally. At paalala lang po sa dulo ng programang ito, meron tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong iti-text lamang sa numerong 0955-799-4778. That's right. At para po sa ating segmentong IPH Without O or Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, ang ating segmento ngayong araw ay patungkol sa pinakamatandang moske sa kasaysayan ng Pilipinas. Sally. At ang Tawi-Tawi ay hindi lamang kilala sa mga magagandang dalampasigan nito, wood bunggaw or industriya ng agal-agal or seaweeds. Ang pinaka-timog na lalawigang ito ay anang bansa ay tinaguriang cradle of Islam sa Pilipinas. Unang ipinakilalang Islam dito sa Tawi-Tawi noong 1380 ni Sheikh Karimul Makdum, kung saan siya rin ang nagtayo ng unang moske sa bansa na tinaguriang pinakamatandang moske sa historical, Ma'am Sally. Masya Allah. Yes po, di nagsuscroll ang laptop ko. At matatagpuan sa tubig indangan sa islang munisipalidad ng Simonol ang Masjid Sheikh Karimul Makdum na ngayon ay ipinangalan sa misyonaryong Arabo ang pinakamatandang moske nga sa Pilipinas. Ang original na mga haligi nito ay nagsisilbing pundasyon ng moske or Masjid Sheikh Karimul Makdum ay napapanatili pa rin ng maayos sa loob ng moske kahit may bagong mga concrete materials na ito, Ma'am Sally. Nandun po pa rin yung mga unang haligi ng gusali, Ma'am Sally. At noong 2013 po, nilagdaan ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang Republic Act number 10573 na nagdeklara ng Sheikh Karimul Makdum Mosque bilang National Historical Landmark noong 2013. Kaya ginugunita natin ang special holiday taon-taon po, Ma'am Sally. Yes, that's right. At yan po ating maikling segmentong Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Sa episode na to, sa ngalan ng ating kabalay na si Joy Rhea Muhammad, ako po ang nilingkod bang sa Moram Sari Pala. At dumako naman po tayo sa health and safety first. Best health is your greatest wealth po. Atin pong pag-uusapan ngayong episode ang Lung Cancer Awareness Month po. Ang Lung Cancer Awareness Month ay isang taunang pagdiriwang na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa lung cancer, mga risk factor nito, maagang pagtuklas at mga options sa paggamot. Ang buong-buong kampanya nito ay pinagsama-sama ng mga professional sa pangangalaga ng pangkalusugan, mga organisasyon at individual upang turuan ng publiko tungkol sa epekto, at ito rin ay nagbibigay ng plataforma upang ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga panganib na nauugnay sa baga or cancer sa baga. Layunin ng Lung Cancer Awareness Month din ay taguyod ang kalusugan sa baga, makalikom ng pondo para sa pananaliksik at magbigay ng mga suporta para sa mga apektado sa cancer sa baga. Okay. At narito ang mga posibleng sanhi ng cancer sa baga at maaaring magpataas ng inyong panganib. Unang-una dito ay paninigarilyo. Alam po natin na ang paninigarilyo ay hindi lang naapektuhan ang ating baga, kundi ang ating buong katawan. So, napakalaki po ng epekto nito sa ating buong katawan. Second po is second-hand smoke. Hindi lang po paninigarilyo lang dapat nating iwasan, kundi yung mga smoker po, Ma'am Sally, dahil mas malaki po yung chance na mas ma-develop po yung lung cancer kung kayo po ay nakasimpot ng usok ng naninigarilyo. Mas sila pa po yung may high percentage po na magkaroon ng sakit, Ma'am Sally. Tama yan. Kaya iwas-iwasan natin na tumabi sa mga naninigarilyo, at sana naman yung mga smoker kabalay natin na naninigarilyo, doon po tayo sa tamang lugar. Okay? Yes, Ma'am Sally. At
Pangatlo po is pagkakalantad sa mga radon or mga chemical na maaaring makaapekto sa ating mga baga. History ng infection tulad ng mga hepatitis. May mga chances din po na magkaroon tayo ng mga lung cancer or health problem regarding po sa ating mga lung dahil sa history ng hepatitis. Kasaysayan ng pamilya, kasaysayan ng mga sakit sa baga tulad ng mga fibrosis po at ang pagkakaedad po, Ma'am Sally. At narito naman din po ang mga palatandaan or sintomas ng cancer sa baga, kinakapos sa paghinga, pagbabago-bago ng boses or pamamaos po, pananakit sa dibdib, pagubo o pagdura ng dugo, bagong ubo na hindi nawawala or pabalik-balik, at walang gana kumain, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang at pagkapagod po, Ma'am Sally. Yung hindi normal na pagkapagod. At walang konting gawain lang, pagod na po tayo. Walang check na para na upang maiwasan ng cancer sa baga, ngunit maaari mong bawasan ang inyong panganib kung ikaw ay umiwas sa paninigarilyo. Kung hindi naman naninigarilyo, huwag na pong magsimula manigarilyo or huwag makipag-engage or maingit lamang sa yung mga vape po, Ma'am Sally. Sobrang trending na din po ito. Itong ating mga vape na karamihan sa ating mga nakakasalubong ay mayroong nakaano sa liig, kapareho lang po sabi ni alternative po at wala pong sakit na, pero at the end po may side effect din po yan, Ma'am Sally. Yes, okay. At katulad ng sabi natin kanina, umiwas sa second-hand smoke, umiwas sa mga chemical na maaaring pagmula ng lung cancer, panatili ng malusog na katawan, kumain ng mga masusustansyang pagkain at umiwas sa pagkain maaaring makasama sa inyong mga baga, at maintain your exercise. Ito yung pinaka-importante, Ma'am Sally. Maintain our exercise po, physical po, Ma'am Sally, and emotional. Dahil ang taong malusog po ay mahirap kapitan ng sakit at maaaring umiwas po tayo sa sakit. Okay. At yan po ang ating making segmentong Health and Safety First. Your best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod, Bang Samorom Saripala. Thank you so much, Kabalay na Hamsari, para sa ating IPH at ang ating HSF. Nako, medyo lumalapit na tayo sa ng ating tawag dito. Pagtatapos ang ating programa, we still have MHS Discusses at ready na ho ang ating guest speaker ngayong araw na ito. But before that, konting pasada lamang ho sa Ma'am Salembay. Pa-shout out naman dyan, Kagawad Ali Suwandad ng Rosary Heights 1. Ayan. Congratulations sa iyong pagkapanalo, Sir Ali Suwandad. Isa ho yan sa aking mga kapwa parent sa Notre Dame of Cotabato. And we also have Sir Swart. Sir Suharto Wahab, ang Director 2 for Technical and Regulatory Services. Sabi niya, Alhamdulillah, watching from Blue Lotus Hotel. Thank you so much, Sir Swart. At keep supporting us and keep up the great works na inyo pong ibinabahagi sa ating ministry. So ngayon, atin na hong kapili ang ating resource speaker, ang ating guest speaker ngayong araw na ito, para pag-usapan natin ang 2023 milestones ng MHSD Lanao del Sur. Kapiling ho natin via phone patch, no? Yes, Kabalay na Hamsay at Kabalay na Mansur, ang engineer 2 ng MHSD Lanao del Sur, si Engineer Jamil Riga. Engineer, assalamualaikum. Tanghali na po. Assalamualaikum sa ating lahat. Waalaikumsalam. Magandang tanghali. Okay. Klaro ho ba ang ating boses, Engineer? Medyo mahina yung call. Medyo na po putol-putol. Oh, okay. Sige. Okay. Pag ganito ho, okay na po ba? Okay na. Sige lang. Tayo natin baka Sige, thank you. Thank you. So, nung nakaraan, nag-share po ang provision ng Maguindanao ng kanilang milestones. Ngayon naman po, Engineer, gusto ko namin malaman from your office kung kamusta na ho at ano na ho ang ating mga accomplishments dyan po sa MHSD Lanao del Sur. Kung parto sa ating mga project dito, bigyan ko lang tayo ng overview. Itanong ko lang, maganda ba yung kanat? Yes, klaro naman po ang inyong boses, Engineer. Okay, so yung mga project po natin dito sa LDS, bali, mayroon tayong sa 650 units. Bali, ito ang 650 units ay galing sa apat na kanito. Mayroon tayong SDS 2020 na 150 units. Okay.
Mayroon tayong sakapyan na 100 units which is located in for sa may mabiling, may body puso, tapos sa may ubaran at saka may madamba. Tapos mayroon din tayong 2022 housing dito sa may Sitira na 100 units na housing. Okay. Tapos mayroon din tayo yung DAAD 2021 na 50 units quadruplex. So sana yung project ni Alhusin dito sa may Makawi, pero unfortunately nakasuspend because of the legal issue sa katayuan ng project. So bigyan ko kayo ng yung overall na mga natin, yung SBS ay nasa 68% na tayo sa 150 units na housing. 68%? Sorry? 68%, no? 150 units. 150 units na housing. Okay. Tapos yung kapya ng 200 units ay nasa almost 55% pa tayo. Okay. Tapos yung sa DAAD 2022 dito sa Masagera nila sa 60 na. Ilan po? Ilan sa engineer? Yung sa GAAB? First quarter is nakatulad po ng at least 12 units na housing. Engineer, pakiulit po yung last na statement niyo. Sorry po medyo napuli yung sinabi mo, hindi ko nakakon. Yung huling sinabi niyo, sir, ilang percent na po yung sa GAAB? Ma'am, medyo mahina yung hindi ko makakuha yung sinasabi niyo. Okay. Engineer, yung tanong po natin is ilang porsyento na po yung accomplishment sa GAAB? So sir ma'am, hindi ko lang pero bigyan ko kayo ng aside doon sa may mga housing hello? Hello, yes. Klaro po, engineer. Aside doon sa mga housing natin, mayroon din tayong training center na TDIS 21. Okay. Tapos yung system, mayroon na tayong na-turnover na 5. Tapos yung mayroon tayong TDIS 2022 na training center na Pito, which is located sa iba't ibang lugar din sa Lanao Sur at sa Lanao del Norte. Okay. Okay, engineer, so meron tayo mga housing projects dyan at meron ding TDIF, yung ating training centers, tama? Okay. Engineer, ang susunod pong gusto ko namin malaman mula sa inyo is that dito po sa implementation ng ating mga resettlement housing projects, ano po yung mga challenges na inyong kinaharap while implementing these projects? Medyo magulo yung hindi naman Okay. Naku, ito po ang ating challenge, no? Ano lang po namin, engineer, nanonood po ba kayo ng Facebook Live? Kung nanonood pa kayo, pwedeng pakipatay po muna yung Facebook Live natin dahil maybe yun po yung reason ba't nag-feedback po yung mga voice natin. Okay. Yes, engineer, ito po ang hirap pag ganito yung ating setup, no? That is why as much as possible, gusto natin is live talaga yung ating guest. Pero dahil sa mga challenges ho na hindi po natin kayang i-address, ganito po yung ating setup sa ngayon, itong ating phone patch. So, engineer, sana ho marinig niyo pa rin, no? Itatanong ko pa rin, ano ho ba yung mga challenges na na-encounter natin while implementing the projects? Okay, naintindihan ko na mama. Okay. Some of the challenges, usually kasi yung mga housing project natin sa mga remote areas, medyo malayo sa ating provincial office. So talagang ang isang encounter namin na challenge is yung pag-monitor ng mga project. Kasi supposed to be regular yung monitoring natin, pero dahil
Yan nga, tulad ng mga project natin, halimbawa ayun sa May Tangkal, which is around 80 kilometers from provincial office natin dito sa Marawi. So ang struggle talaga namin dito ay yung transportation. So minsan nakadepende lang tayo sa ating mga kontraktor. Minsan naman pag wala yung kontraktor, ginagamit talaga namin yung aming mga personal na sasakyan para mag-monitor yung project. Okay. So yun na, sana sa mga next na ko natin mabigyan tayo ng service vehicle dito sa mga provincial office. Pangalawang mga issue yung mga challenges na na-encounter namin dito ay yung ulan. Yung dito kasi sa Maylano talaga yung ulan natin dito is very prevalent. Halos araw-araw umulan. So nagkukos talaga yan ng mga delays sa mga projects. So aside from that, yung ibang area naman natin may practical issues doon sa mga documents ng lupa, yung mga paglalagyan ng project. Yes. Tapos yung ibang mga challenges natin na-encounter dito ay yung mga conflict, yung mga local na sa atin yung family na minsan. Yun ang mga challenges na na-encounter namin dito, yung some of the challenges na talagang nagpapadili sa project. Okay, actually yan din po yung ating binibigyan ng solusyon dito sa regional office headed by our Minister Attorney Howard Aminuddin Bara. Yes. Engineer Riga, ito bang mga... Yes. Dinig niyo po? Opo. Okay. Itong mga challenges, mga problema ho, mga issue na kinakaharap natin, ano ho yung mga ginawa nyo para at least masolusyonan initially itong mga problema ang kinaharap natin? Okay. Doon sa napaglit ko yung problema natin sa transportation, yun nga. Minsan wala na talaga kami choice kung di gamitin yung mga sariling sasakyan namin para lang makarating sa site. So, yun ang kakawa natin nakita natin nakaparaan para mamonitor natin yung mga project. Yes. Kung sa weather, ina-advise lang natin yung mga factor na i-maximize yung oras nila pagka maganda yung kaawang. Tapos, yung isa rin, yung halimbawa, yung mga pabahay natin, so, ina-advise namin sila na as soon as makatayo yung structural ng bahay, unahin muna nila yung roofing para kahit umuulan, pwede silang magtrabaho sa baba sa ilalim. Tama. So, yun yung mga naisip namin na pero yung problema naman sa mga legal documents ng mga lupa, ibigay na namin sa ating mga top management. Okay. Dito sa ating sana na-audition kay Sir Director, si Sir Ansari, saka si project engineer natin na si Kanito. Tama, okay. So, yun po yung mga good practices na ginagawa natin para kahit na papaano maibsan ho yung ating problema dyan sa Lanao del Sur patungkol ho sa implementations ng ating mga infrastructure projects, yung ating resettlement housing units. So sa ngayon, sabi niyo ho na yung SDF 68% na, and then yung Kapianan 55%. Engineer, ngayong taon na ito, meron ho ba tayong maaaring i-turn over or i-award sa ating mga beneficiaryo sa taong 2023? Sa mga housing hindi pa natin makuha, probably mga siguro mga first quarter next year, 2024. Pero mayroon tayong sa mga TDIs natin, mayroon tayong mga schedule na November 19, yung TDI, MP Batman dito sa may Kabingan sa Inisip Marawi. So, yun yung estimated natin may turnover this year.
Okay. MashaAllah. Hopefully, mas marami pa ho mga housing units at training centers ang ma-turn over natin sa ating mga beneficiaries. At Engineer Riga, yung sinabi niyo po kanina regarding your challenges, yan po yung pinagsisikapan ng ating regional office na maibigay ho sa ating mga provincial offices through our budget proposal, no? For this upcoming years ng ating implementations ng ating mga pondo ho, dahil as much as possible we would like to empower our provincial offices. Ine-establish ho natin yung ating provincial offices dahil ina-acknowledge natin yung pangangailangan na talaga pong mapatibay natin yung ating mga opisina sa bawat probinsya ho dito sa ating rehiyon. And hopefully, sana ho mapakinggan ng ating mga committee ang ating pagnanais na mapatibay ho yung ating mga provincial offices. At ginagawa ho natin yan through our proposals dahil hindi ho magiging posible yan kung wala ho tayong pondong gagamitin para ho sa pagpapatibay ng ating provincial offices. Engineer Riga, ano po ang inyong final message para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa ngayong araw na ito? Maraming salamat. Sa ngalan ng ating mahal na Minister, Atty. Hamid Ibarra, tapos din sa aming Provincial Director na si Benjamin Alanga, at sa aming Provincial Project Engineer na si Engineer Salih Pao. Sa aming mga engineer, rest assured yung ating mga constituent, yung mga natin, mga kababayan natin na we are doing our best to monitor the ongoing infrastructure projects para naman ma-ensure natin na yung quality ng mga infrastructure, ng housing at saka ibang projects na later on ay i-award natin sa ating mga beneficiaries ay nabilitan natin ng basic quality, alisin pa rin doon sa Bangsamoro na moral governance. Yes. So, yun lang po yung na-promise namin dito sa probinsya ng sa probinsya ng Lanao. Yes. Okay, thank you so much. Maraming salamat sa inyo, Engineer Jamil Riga, sa pagpapaunlak ho ng ating imbitasyon na makasama namin kayo sa ating programang MHS Delivers. Rest assured, lahat ng impormasyong na ibahagi nyo sa amin ay napaka-importante ho para magabayan ang ating top management at para ho malaman ng ating mga kababayang Bangsamoro ang mga ginagawa ng ating mga kasama, ating kabalay dyan po sa MHSD Lanao del Sur Provincial Office. Again, thank you so much to Engineer Jamil S. Riga ng MHSD Lanao del Sur. At ngayon, ingat po kayo dyan sa Marawi at sana ho ay magpatuloy ang inyong sinasagawang napaka-importanting mga pag-monitor sa ating mga housing projects dyan po sa Lanao del Sur, including our training centers. At ngayon tayo ho ay dumako na sa ating KKK, ang huling segment ng ating programa bago ho tayo magpaalam. Ngayong episode na ito, kabalay na Hamsari, ano ang ating Magic 3 Questions? Thank you, Ma'am Sally. At para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito, ang magpapanalo sa inyo ng 100 peso load ng inyong iti-text sa 0955-799-4778. At narito ang ating unang tanong. Sa ating segmentong iPage, ating tinalakay ang pinakamatandang moske sa Pilipinas. Saan matatagpuan ang Sheikh Karimul Makdum Mosque? Sa pinakatimog na lalawigan ito ng bansa ay tinagurian din itong Cradle of Islam ng Pilipinas. Ibigay lamang po kung saan matatagpuan ang Sheikh Karimul Makdum Mosque. Okay. At para sa ating pangalawang katanungan, anong taon ipinakilala ang Islam sa Pilipinas ni Sheikh Karimul Makdum? Taon lamang po, Ma'am Sally, ang hinihingi natin. At para sa ating pangatlo tuling katanungan sa segmentong ito, sa ating segmentong talakayan, magbigay lamang na isa sa mga challenges ng ating mga project engineer sa Marawi City or Lanao del Sur, katulad nila Sir Jamil Riga sa pagmamonitor ng ating mga housing projects sa Lanao. At
Yes, so Ma'am Sally, at yan po ang ating tatlong katanungan. Paalala lang po na itetext ninyo ang inyong kasagutan sa numerong 0955-799-4778. Kalakip ng inyong mga pangalan, edad, address, trabaho, at ang pinaka-importante ang inyong kasagutan. That's right. Paunahan po yan ha. First, 5 na mayroong tamang sagot at kompleto ang detalye ang mananalo ho ng 100 peso load each. So 5 winners po yan. Good luck sa inyo. Text na. At yan po ay sasagutin ng ating kabalay na si Rhea. Hawak po niya ang ating cellphone kung saan kayo mag-text ng mga kasagutan. At yan po ang bumubuo, kumukumpleto sa ating 143rd episode ng ating programang MHS Delivers ngayong November 9, 2023 at ika-25 sa Rabiul Akhir 1445. Sa ngalan ho ng ating napakabait, napaka-supportive na minister sa MHST BARM, Attorney Hamid Aminuddin Bara. Kaakibat ang ating ever-generous din at ever-supportive na Deputy Minister Aldin Asiri at kaakibat sa ngalan ho ng ating Director General, the ever-coolest, ever-generous, ever-supportive Director General Ismael Ibrahim at sa ngalan nina ako po ang inyong lingkod, Bang Samoram Saripala, at sa ngalan ng ating mga kasamahan sa ICS, Juwayria Bint Imran Muhammad, dato na si Daud Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating mga katuwang ng technical staff ng DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, and Sir Jonathan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, thank you so much sa ating mga kaakibat sa ating pamamahayag sa ating programang MHS Delivers. At ito po ang inyong lingkod bago ako magpaalam. Esadan Pastilan, Jumaila Ibrahim, and Hayla Ali. Maraming salamat sa inyong mga comments. And again, nako, si Ate Diggs, may mga hasakyan na sinunol. Ay, nako. Sumasagot ata ito. Masya Allah. Ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na lagi pong nagpapaalala na atin pong isagawa ang ating mga gawain ng ginagabayan ng ating mga importanteng hashtags. At yan ay hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito at palagi po nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.